Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na mga voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magkakaroon ba ng malaking pasabog mula sa Korte Suprema? Matapos tanggihan ang TRO laban sa RA 12232? Marami ang nagtatanong, babaliktad ba ang desisyon kapag muling mag-convene ang INBANC? Ang sagot dito ay maaaring magbago sa takbo ng barangay at SK elections at pati na rin sa hinaharap ng ating lokal na pamahalaan. Alamin natin ang buong detalye at ang mga posibleng senaryo na dapat bandayan ng taong bayan. Maraming petisyon ang inihain upang questionin ang pagiging konstitusyonal ng RA 12232. Kasama sa mga nagpetisyon ang mga abogado tulad nina Romulo Macalintal at John Barry Tayam, pati na rin ang mga grupo na pinamumunuan ng iba. Pinagsama-sama ng Korte Suprema ang mga magkakahiwalay na petisyon sa isang serye ng paglilitis upang matukoy ang pagiging konstitusyonal nito. Tinanggihan muna nito ang isang TRO. Ibig sabihin, hindi pa nasuspinde ang batas batay sa pinakahuling desisyon habang naghihintay ng karagdagang pagsusuri. Inutusan ng SC ang mga sumasagot na magkomento sa mga petisyon at pati na rin sa kahilingan para sa TRO. Kasama sa mga sumasagot ang Senado, ang kapulungan ng mga kinatawan, ang Opisina ng Pangulo at ang Komisyon sa Halalan, COMELEC. Binigyan sila ng hindi na mapapahabang panahon na 10 araw mula sa abiso upang magsumite ng mga komento. Pinayagan din ng Korte ang mga interbensyon. Ang Liga ng Barangay ng Pilipinas at 51 punong barangay ay maaring makialam sa isang petisyon kay Macalintal. Inutusan ng Korte ang mga tugon sa mga interbensyong iyon. Ang temporary restraining order sa sitwasyong ito ay nangangahulugang pansamantalang pipigilan ang pagpapatupad ng batas, RA 12232. Ibig sabihin, hindi magkabasa ang pagpapapaliban ng eleksyon habang nilulutas ng Korte ang issue sa konstitusyonalidad. Bagamat humiling ng mga TRO ang mga petisyon, tinanggihan ng SC ang paglalabas ng TRO sa ngayon. Ang pagtanggi ay tila dahil naghihintay ang SC ng mga komento mula sa mga sumasagot at sinusuri ang mga merito. Sa madaling salita, hindi pa kumbinsido ang Korte na sapat ang mga kinakailangan para sa TRO o kailangan pa ng mas maraming impormasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto na malamang na magiging malaking issue habang umuusad ang kaso. Pagiging konstitusyonal ng pagpapahaba ng termino at pagpapaliban ng eleksyon. Nakasaad sa konstitusyon na gaganapin ang eleksyon ng barangay tuwing 3 taon. Ang pagbabago sa schedule na iyon ay maaring sumasalungat sa konstitusyonal na garantiya ng pana-panahong eleksyon. Malamang na ito ang idadahilan ng mga nagpetisyon. Ang kapangyarihan ng batas na ipagpaliban ng eleksyon o pahabay ng mga termino ay maaring subukin sa ilalim ng mga probisyon ng konstitusyon tungkol sa karapatang bumoto, lokal na autonomiya, paghihiwalay ng kapangyarihan, at iba pa. Kapangyarihan ng pagbabago ng batas laban sa mga limitasyon ng konstitusyon. Maaari bang balewalain ng Kongreso at ng Pangulo sa pamamagitan ng ordinaryong batas ang nakataktang schedule ng eleksyon? Sa ilalim ng anong mga kondisyon? Mayroon bang kinakailangang emerhensya o iba pang konstitusyonal na dahilan? Mga kinakailangan sa TRO. Para sa isang TRO, karaniwang kailangan ipakita ng mga nagpetisyon prima facie case na ang kanilang petisyon ay may seryosong issue na dapat litisin o malamang na magtagumpay sa merito. Na kung walang TRO, magkakaroon ng hindi na mababawing pinsala. Ibig sabihin, pinsala na hindi na kayang ayusin. Balanse ng mga katarungan kung sino ang mas magdurusa. Pampublikong interes. Tila na pagpasyahan ng Korte sa ngayon na alinman sa mga salik na ito ay hindi sapat na naipakita o hindi pa habang naghihintay ng mga sagot mula sa mga sumasagot. Karapatang maghain ng kaso at mga interbensyon. Sino ang may legal na karapatan na questionin ng RA 12232? May karapatang maghain ng kaso ang mga nagpetisyon, ngunit pinakakomplikado ng mga interbensyon ang mga partido. Ang mga mosyon para makialam mismo ay kinokontra.
Halimbawa, gusto ni Makalintal na tanggihan ng korte ang ilang interbensyon. Oras. Ang ischedule ng eleksyon ay nakatakda. Ang pagpapaliban ay may agarang epekto. Kung mas maaga ang desisyon, mas mainam upang malutas ang mga kawalan ng katiyakan. Ang mga pagkaantala sa mga panahon ng komento-tugon ay nakakaapekto sa pagiging apurahan. Batay sa mga pahayag ng publiko at sa mga nalalaman. Sineseryoso ng SC ito, pinagsama-sama ang mga petisyon, pinigyan ng oras ang mga sumasagot, pinayagan ang mga interbensyon. Kaya ang kaso ay buong maririnig sa NBank. Dahil wala pang TRO na ibinigay, malamang na maingat ang korte sa mga plano ng gobyerno, ngunit isinasaalang-alang din ang mga obligasyon sa konstitusyon. Kaya mataas ang pamantayan sa pagbibigay ng TRO. Ang pampublikong interes, mga inaasahan ng botante, at ang taktang panahon ng eleksyon ay mahahalagang salik. Anumang pagkaantala o kaguluhan ay magiging sensitibo sa politika na maaring makaimpluwensya sa oras at desisyon. Maaring bigyang diin ng korte na ang anumang pagbabago sa mga ischedule ng eleksyon ay dapat maingat na bigyang katwiran sa ilalim ng batas at hindi dapat maging arbitraryo o may motibong pampolitika. Mga implikasyon, demokrasya at pagiging lehitimo, ang pagpapaliban ng eleksyon ay maaring ituring na nagpapahina sa pananagutan ng demokrasya. Pagpapatuloy ng pamamahala laban sa mandato, mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang nanunungkulan ng mas matagal ng walang bagong mandato mula sa eleksyon. Legal na pamarisan. Ang mga desisyon ng SC dito ay magtatakda ng mga pamarisan tungkol sa kung gaano kalayo ang abot ng kapangyarihan ng lehislatura ehekutibo sa pagtatakda ng ischedule ng eleksyon at mga termino ng panunungkulan. Mga praktikal na issue, budget, logistic ng eleksyon, pagpaparehistro ng botante, pangangampanya, at iba pa. Kung maantala ang eleksyon, kailangan itong pamahalaan. Mga pampulitikang epekto, para sa mga kasalukuyang nanunungkulan, oposisyon, lokal na pamamahala at iba pa. Ang desisyon ng NBank ng Korte Suprema sa RA 12232 ay magkakaroon ng malawakang implikasyon para sa demokrasya ng Pilipinas, batas konstitusyonal at lokal na pamamahala sa mga darating na taon. Mga ka-IDOX, sa pag-deny ng TRO, ang ibig sabihin ay hindi nakita ng korte na immediately urgent ang harm noong panahon na iyon. At pinagbigyan din ng panahon ang mga ahensya ng gobyerno na magkomento ukol sa petisyon. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang kaso. Pwedeng iakyat pa rin ang merito ng petisyon at maglabas ng desisyon sa constitutionality ng batas. Posible bang magbago ang susunod na galawan sa Supreme Court? Kung may bago o mas malinaw na ebidensya na may irreparable harm na mangyayari, halimbawa sobrang lapit na ng halalan o may lumalabas na epekto sa mga opisyal ng barangay, pwedeng magbago ang pananaw ng korte. Maaring maging dahilan ito para muling ikonsidera ang TRO. Kahit dinideny ang TRO sa simula, may iba pang remedy tulad ng status quo ante order, SQAO o temporary injunction. Ang mga ito ay mas malawak kaysa TRO at pwedeng ibigay kung makita ng Supreme Court na kailangan para maprotektahan ang proseso habang dinidinig pa ang merito ng kaso. Ano ang kapangyarihan ng NBank at diskresyon nito? Kapag NBank, lahat ng justices, pwedeng mag-reverse o magbago ng naunang ruling kung may sapat na majority vote. Hindi ito contradiction kundi normal na bahagi ng judicial process, lalo na kung dumadaan na sa mas mataas na deliberasyon. So, ano na ang ibig sabihin nito ngayon? Kung mananatili ang denial ng TRO, tuloy ang implementasyon ng RA 12232 habang dinidinig ang merito. Kung biglang maglabas ng TRO or SQAO, suspendido ang pagpapatupad ng RA 12232 at maaapektuhan ang timing ng BSKE elections. Final ruling pa rin ang pinakamahalaga. Dahil iyon ang magpapasya kung valid ba o unconstitutional ang batas. Ang denial ng TRO ay hindi forever denied. Pwedeng mag-revisit depende sa bagong facts, timing at consensus ng mga maestrado. Kung ikaw ang tatanungin, dapat ba maglabas ng TRO ang Korte Suprema laban sa RA 12232 para mapigil ang pagpapatupad nito? Oo o hindi? At bakit? Ipahayag ang inyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe
at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOxDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!